Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy,
my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me.
journeys, one testimony. Jesus transformed. Every generation! One faith, one salvation. Welcome to Daily Life Sharing! Real life, real talk, real people. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Sa mga magandang kita, ng magandang kasalay, hindi lamang wala sa Pilipinas. Hindi ko sa Luzon, Visayas, at Mindanao, but all over the world. Meron po tayo sa Malaysia, Indonesia, Vietnam, Qatar. Kaya ang mga place of Muslim. We never know na sa inyo na pala ang net. At kayo na rin ang andito kasama namin. Kaya naman po, mag-message na po kayo, mag-like, mag-share, para ito sa po. Tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Walang iba. Ay, walang iba. Ikaw lamang, ang lahat. One more time. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko walang iba. Pinili kayo ng mapapalay ko walang iba. Ikaw lamang ang lahat. Sabi ka na nangihinga, mapuli sa mga sa puso wala iba. Ikaw lamang lahat ng mahihirap pagpuli sa mga palubay ko ng ating Diyos na
kasabay ng kagutan. Walang panganay-anay sa resensya niya. Lahat na may hilinga, magpuri sa ngalan niya. Lalo ang kagutan niya, Diyos Ama. Katawan kasabay ng pagkagutan. Ang kamay wala sa resensya niya. Let's practice Hallelujah. Let's praise the Lord. Hallelujah. Dahil sumalak ang namay na lang sa resensya niya. Naman na may hininga, nagpuri sa ngalan niya. Dalawang manipulawa, di Diyos Ama. Katawan ay isa, katawan ay isa. Kasabay ng pagkakataon, sumalak ang namay na lang sa resensya niya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po tayo po yung sumawis muli sa ating Panginoon. Amen. Ang siyang nag-iisa sa ating buhay. Amen. Hindi isang mabuti. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. I worship you this afternoon. Amen. All over the world. At syempre, mga kaabangers mula sa tatlong sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Wow, ang sabi, lahat ng may hininga, magpuri sa ngalan ng Diyos. Nandyan na po ba kayo mga kaabangers? Welcome to Daily Life Sharing. Real life, real talk, real people. Yan. Real people kasi real ang Diyos na ating inaawitan at pinupurihan ngayong tanghaling ito. Kaya, welcome to Daily Life Sharing sa ating mga kaabangers na kanina pa nag-aabang, sa lahat ng mga taga-Pateros, Pasig, Sister Ula, Sister Kasing, and Sister Flory, and Pastora Yogi, ayan. At ang mga taga-kaabangers from Isabela, Pastora Patricia, our kaabangers from Iligan, Pastora Mavic Manga, at sa mga kapatiran dyan sa Iligan na mga taga-The Hub of Christ, ayan. At syempre, sa atin pong guest, Pastora Imelda Villanueva. Welcome din po sa lahat ng mga kaabangers mula sa Pasig, Sister Weng Molera. Yan, sige po, share na po natin ngayon ang ating segment,
i-invite na natin ang ating mga kaibigan, mga kapatid, kapamilya, at syempre, do not forget to tag them also. So that kung wala man silang panahon ngayong manood, they can watch the daily life sharing by replays. Ayan. So sa mga nag-replay po at magre-replay, isa pong mapagpalang araw po sa inyo. Thank you po sa inyong pagtangkilik sa daily life sharing. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Ayan. Hello po sa lahat ng mga taga-Indang, Pastora Tess Bacos, hello Sister Daisy Caleja, at syempre hello po sa amin pong Mother in the house. Ayan, si Pastora May at si Pastora Dash. Ayan. Salamat sa Panginoon sa pagsama sa inyo sa inyong misyon. Ayan. At malapit na po kayong umuwi. Kami po'y nasasabik na muli ay kayo'y aming makadaupang palad. Ayan. Salamat po muli ngayong umagang ito, mga kapatid. Samahan niyo po kami muli na bigyan awitan ng papuri ang ating Panginoon. Sambahin po siya. Sambahin po siya sa katotohanan at espiritu. Amen. Amen. So, praise the Lord. Kaya masasamba natin siya sa espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng ating buhay. Buhay na kung saan sabi ng salita ng Diyos ay buhay na hindi nakatatak sa tabletang bato, kundi buhay ng Panginoong Hesus na nakatatak sa puso ng tao. Kaya sa oras na ito ay amin kayong wini-welcome at welcome ko ay Saldi Zamora. Magandang panahon po sa inyong lahat dyan. Mapagpalang araw. Ayan, mga kaibigan, mga kaabangers, sige lang. Mag-tag tayo, mag-like, mag-share. Isa pong malaking privilege sa Panginoon na tayo kanyang magamit, maipakilala ang Panginoong Hesus sa lahat ng tao. Sapagkat itong gawaing ito, sabi ng Matthew 24 verse 14, na kapag naipangaral ang mabuting balita sa buong daigdig, siya ay darating. Talagang yan po ang pinakamalapit na palatandaan ng kanyang pagbabalik. Kaya po, mga kaabangers, gamitin natin ang lahat ng mga pwedeng magamit. Marinig lang nila ang Panginoon kasi ang paniniwala ay bunga ng pakikinig. Bunga ng pakikinig. Walang puwersa, kundi lahat kusa. O yun. Kaya ang tinatawag natin ito ngayong ating pag-uusapan ay labor force and forced labor. Ayun. Pag-usapan natin yan, alam mo bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay, tayo ba ay gumagalaw ng kusa o gumagawa ng puwersa? Tayo ba'y napupwersa o tayo'y gumagawa ng kusa? Ayan, kasi pag kusa, sa ano pa yan, sa medical term, pag nanganak ang tao, Pastora Sally, pag nanganak ang tao, yung tinatawag na normal una. Ito yung forced labor. Ayaw, labor force. Normal. Pero pag ipinanganak na cesarean, ano yung tinatawag na forced labor? Pupwersahin. Pupwersahin na dapat ilabas na yan kasi hindi na pwedeng maipanganak, mailuwal ng normal. O kaya kailangan ay dadaan sa isa pang alternative na para maligtas yung nanay, maligtas din yung anak. Ayan. Kaya nga maaring yung dalawa na ito, hindi naman to puro negative. So, ito ay kailangan natin lang makita ang difference ng dalawang yan. Kaya sabi nga ng Bible, sabi sa Psalms 103, verse 10 yata yun. Psalms 103 yun na the one who sees the Lord, they shall serve the Lord voluntarily. When they see the presence of God, they volunteer. Yan yung kusa. Hindi siya na puwersa. Kapag narinig nilang mabuting balita at kusang tinanggap, ay talagang sabi ng Matthew pa, ng Matthew chapter 11, no? Matthew chapter 11 verse
28 to 30, na ang kingdom of heaven is not about eating, di ba? Sa Romans 14 din yan. Kaya lumapit kayong mga napapagal, nabibigatan, di ba? Sa Matthew 11. Sa Romans 14:17, that the kingdom is not eating and drinking, but the kingdom is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kaya sabi doon, the kingdom of heaven is not about eating and drinking. Hindi po talagang makikita lang natin na puro natural. Doon tayo sa mataas. At sabi ng Panginoon, come to me those who are heavily laden, and I will give you rest. Those who are labor, sabi niya, all who labor and heavily laden, and I will give you rest, mga kaabangers. Sabi niya na yung word na labor sa New Testament sa Strong, sabi doon, to feel fatigue. Ayon, wearied, heavy, troubled. Kapag ikaw ay nakaranas ng ganyan, o di ba, yung labor, pero hindi ka na puwersa. O hindi na puwersa, pero ang revelation diyan, yun yung kusa. Natural na natural. Yung forced labor ay pinersa ka na, nagamit mo pang lahat ng lakas, ay talagang bandang huli, meron pong mga bigat na ating mararanasan diyan. At meron mga konsekwensya, di siyempre kapag ikaw ay forced labor, mga kaabangers, sa normal na delivery, anong diferensya, Pastora Sally? Kapag normal delivery at cesarean, anong? Mga kaabangers, alam na this. Pag normal ang delivery mo, pastor, nakatipid ka. Oh, katipid. Yes. Okay. Nakatipid ka financially. Kasi Oo. mas mahal po ang cesarean, ang mahal. forced labor. At Oo. alam niyo po ba, na pag ikaw ay normal na i-deliver mo yung baby mo, alam niyo po ba, pastor, ang pakiramdam na yung parang ang sarap, nakalaya ka sa sakit, yung pagkatapos mong umiray ng matagal, tapos lumabas na yung baby, ang sarap ng pakiramdam mo. Oh. Parang ang sarap pag nakita mo yung anak mo. Pero pag ikaw naman, sa nanganganak naman po kasi ng cesarean, pastor, nandun pa rin naman yung oo nga, parang shortcut siya na hindi mo dadanasin yung mahabang sakit. Okay. Pero alam niyo po ba yung pagpapahilom naman ng sugat? Oh. Yun naman po ang matagal. Oh. O kaya yun ang haharapin mo, no? May May consequence po. bigkis pa yun. May big kiss ka pa. Oh, may ano. Tawa. At siyempre, ang ating bisita ngayon, ito ay real life, real talk, Real people. real, di ba? Ibig sabihin, authentic. Authentic. Be real, di ba? Makikita mo yung bad, the good, and the ugly. Yes, O, di ba? amen po, pastor. Lahat ito ay ingredients actually. Yeah. Ingredients hindi upang tayo laging mapahamak, depende sa karunungan, kaalaman, sa sukat na ibinigay sa iyo ng Panginoon to handle. Amen. Kasi lahat ay binigyan ng free choice na to work out every details of our life. Kasi God is a sovereign God. Yes, amen po. Inilagay niya sa atin, nasabi niya nang napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yes, amen. Nasabi niya, so hindi ibig sabihin, na nanalig tayo sa Panginoon, wala na tayong kakaharapin. Yeah. Meron din po. Meron po. May kakaharapin tayo. O di ba sa Matthew 7:25 may isang tao doon na nagtayo ng bahay. Itinayo yung bahay sa ibabaw ng bato, yung isa naman itinayo sa ibabaw ng buhanginan. So nung dumaan ang bagyo, binagyo mula sa itaas, ano yung isa itaas? Ulan na matindi. Bagsak na matindi. Mula sa east, north, south, and west, ayun yung hangin na bumabayo kung saan galing di alam. Bumabayo. Sa baba naman ay alon at saka baha. So yun yung sinubok talaga yung bahay. Kaya yung bahay na nakatayo sa bato ay talaga namang di po basta natinag. Di ba? Pero yung bahay na nakatayo sa ibabaw ng buhanginan, wash out lahat. Wash out lahat. So, saan ba nakatayo ang ating buhay? Kailangan makita natin kasi ang buhay parang nagtayo ng bahay.
Oo, kaya wag tayong mapuwersa na basta lang magtayo, so bandang huli, nung pagtayo mo, di pala iyo yung titulo. Yun ang malaking problema, Pastor. Sorry napatawa lang po kami kasi wrong timing eh. Oo. Oh, pero hindi po yung nakakatawa, pero talagang May katotohanan may yun, katotohanan. Pero sabi nga the joy of the Lord. So meron pa rin, pwede nating harapin, Pastora, yung problema na may kagalakan mula kay Lord. Pwede rin nating harapin ang problema na may kapayapaan mula kay Lord. Pastor. Amen. Kasi hindi ka nga napuwersa eh. Hindi nga puwersa eh. Pero mapupuwersa ka kung sa simula pa lang, mali na. Amen. Oo, yung labor na yon saan papunta? O di ba? Kaya Sa bigat, maganda. Sa balikat. Oo. Maganda yung labor force. Piliin natin yung nagli-labor tayo na ito ay parang problem, ang puwersa ay banayad lang. Amen. O mailagay sa tamang force. Yes. O di ba? Sabi ng Proverbs 24 yata yon, na ang sabi doon, kapag ikaw in the midst of pressure, kapag hindi ka nakatagal, your strength is small. Oh, yung strength mo ay Proverbs maliit. 24:10. Oh, 24:10. Oh, di ba? Tignan mo, alam mo na. If you faint, di ba? Oh, You lack strength. Oo. Yung ibang version naman, your strength is small. Yeah. If you paint in the midst of pressure, Yes. your strength is small. Meron palang small, no? Big and large. Yes po. Meron palang ganun. Kasi pastor, sa akin po, ang revelation po niyan yung labor force. Alam niyo po ba kung ano? Ano? Ang iyong pagle-labor na kasama ang Diyos. Wow, yun. Kaya yung puwersa mo, hindi puwersa mo, kundi lakas ng Diyos. Yun, hallelujah. Oh, di ba? Yan yung atin, sabi ni Morris, yung sweetheart mo. Force din po ang bayan sa Sa doktor. doktor, pag cesarean. At ang sabi din po kanina ni Pastor, Pastor Samuel pag normal, no problem. Pag cesarean, money problem. Oh, money problem. Sabi ni Sister Yolanda, tama po, napakasarap po ng pakiramdam pag nakalabas ng normal. Mapapa-aleluya ka talaga. Amen. Oh, di ba? Oh, kaya itong ating bisita, bakit napunta dito sa forced labor at labor force ito? Amen. So, Pastor, gusto mo, sige. tawagin ko na. Oh, tawagin mo na. Okay. So, sige. mga kaabangers, ayan. So, relax lang kayo dyan. Mag-comment kayo. Samahan nyo kami sa pakikipagkwentuhan sa ating panauhin Yes. ngayong hapong na to. Maaari din po kayong magtanong dyan sa comment box. Pwede Yes. nyo pong i-type ang inyong mga katanungan at pwede nyo rin pong i-type ang inyong mga comment sa ating comment box. Amen. At syempre, itong ating panauhin, alamin nga natin bakit kaya forced labor at bakit kaya labor force at hindi forced labor? Oh, yun. Ang kanyang pinagdaanan sa kanyang paglilingkod. Mga kaabangers, join us in welcoming our guest this afternoon mula pa sa lugar ng Montalban. Hindi lang siya basta nating kaibigan, kundi kapamilya natin siya. Yun, matindi. Mula sa The Hub of Christ Montalban. None other than di ko alam kung tatawagin ko siyang pastora o sister. Ayan, siya na ang magpapakilala sa kanyang sarili. Pastora or sister Imelda Ramos Villanueva. Ayan, welcome po. Yan, isang mapagpalang hapon po sa lahat ng mga kaabangers. Ganito pala dito, kinakabahan ulit ako. Hallelujah. Pangatlo na nga. Pero kinakabahan pa rin po. Pero salamat po sa Panginoon. Dahil nandito po ako ngayon at ipapatutuo ko ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Amen. So, dahil napakabuti ng Diyos. Amin po ba? Amen. Kaya, yung mga taga Montalban dyan, shout out po dyan. Manood po kayo ng yun. daily life sharing. Amen po? Ayan. Yan, salamat po sa Ayan, Panginoon. batiin mo naman sweetheart mo. Yung sweetheart ko po pala. Yan. Ayun. Binabati ko po ang aking brother husband na ngayon ay nasa work.
Si Oh. Brother Willie Villanueva po at ang Amen. aking dalawang anak po. Ayun, Yan, praise salamat po sa God. mga buhay nila, no, na talagang hinatid po ako dito kanina ng aking brother husband. Kaya salamat po sa Wow, Panginoon. hinatid ka wala. Opo. Kaya sabi ko po, iatid mo ako ng maaga kasi gusto kong sa Kapit Pandasal. Ayun, talaga. Kaya salamat sa Panginoon. Nakaano pa ako kanina sa Kapit Pandasal. No po. Oh. Yan, purihin po ang Diyos. Amen. Sumama pa siya sa Kapit Pandasal, Talaga? Pastor. Yun ang maliwanag na labor force. Oh. Hindi siya pinilit, kundi Oo, kusa niyang kusa ginawa. na punta. So, ang tawag sa kanya, pagpunta ay normal. Yes. Normal sa kanya yun. Oh, normal, Nagagawin oh. niya. Oh, Kahit normal. Ano yun, Pastor? Built-in na sa kanya. Ayun. Yun. Oo, di ba? Okay, so, ngayon, punta tayo sa bakit forced labor o labor force? Ano ba yung mga karanasan mo, Pastora Imelda, na sa buhay mo, yung marami yung ano ba mas marami sa dalawa, yung kusa o puwersa? Mas marami po yung kusa. Oh, magandang balita. Bakit? Kasi Yun. pag kusa po kasi, masarap po sa pakiramdam. Wow. Kasi pag kusa mong ginagawa, maayos yung trabaho mo. Maayos yung ginagawa mo po. Kaya mas masarap po yung kusa na mayroong kagalakan sa puso yung paggawa mo. Wow. Lalo na po para sa Panginoon. No? Kasi lagi kong sinasabi, gagawin ko to para mapangiti ko sa Lord sa buhay ko. Yun yung lagi kong nilalagay po sa puso ko, sa bawat ginagawa ko. Kasi wala naman pong madali sa buhay. Lahat po ay on process. Kaya mas marami po yung kusa sa akin. Mhm. Wow. Yan. Kusa sa isang linggo. Tama ngayon, no? Hindi pala Psalms 103 yun, Psalms 110, verse 3, na mali. When they see the presence of God, people will volunteer. Yeah, gaya ng ginawa niya Gaya ng kanina. ginawa niya. Alam niyang ang kape at pandasal ay may mga taong maliligtas, mga kaluluwa na ibabalik sa Oo, Diyos. diba? Kaya kusa niyang ginawa ang pagpunta. Ayan. Pastora, sabi ni kanina, tanong ni Pastor, bakit labor force at hindi forced labor? Sabi mo mga kusa mong ginawa. Ano ba ang mga ginagawa mo sa araw-araw? Ikaw ba ay lingkod ng Panginoon or yung mga pinagdaanan mo ng mga forced labor? By the way, Pastora, ito pala muna unang tanong ko sa Okay, iyo. sige. Ilang taon ka na po bang naglilingkod sa Panginoon? Ayan. Paglilingkod po, siguro mga 10 years na po, no? Yung active po talaga, po. Kasi yung mga una ko kasi, parang lulubog lilitaw, no? Oh. Parang ganun po, no? Kasi 13 years old po ako nakakilala sa Lord at naging active po ako niyan na pagtuturo sa bata. Pero nung nagdadalaga na ako, syempre, kailangan ko nang kumita ng pera. Oh. Kailangan ko nang maghanap buhay habang nag-aaral. Kaya hindi na ako masyadong kaya pagka-graduate ko ng high school, punta na ako ng Maynila para kumita ng pera. Kasi nga po, ako po ay panganay sa 7 magkakapatid. No po? At kailangan ko pong kumita kasi ako po yung breadwinner mula po nung namatay ang aking tatay. Oh. Kaya ako na po ang tumulong sa aking nanay para buhayin yung 6 kong kapatid. No po. Kaya salamat po sa Panginoon. Kasi 1 taon lang po yung kapatid ko nung naiwan at ako po ang panganay, 15 years old. Kailangan ko pong magbanat ng buto talaga. Kaya salamat sa Lord kasi 13 years old po ako nakakilala sa Panginoon. Minulat ako ng Lord kung paano maglingkod sa Kanya. Kung gaano ko ka-active. Pero nung 15 years old ako, umuwi na ang tatay ko sa Panginoon. Yun. Kaya sabi ko, kung si David, 1 week siyang nagluksa, ako po 1 month. Parang hindi ko matanggap. Kasi daddy's girl po ako. Sabi ko, Lord, bakit ganon? Kung kailan ako naging active sa paglilingkod sa'yo, bakit tatay ko nawala sa amin, siya lang inaasahan namin. Yung pala, yung 2 years kong paglilingkod sa Lord na bilang kabataan, bilang high school po, yun pala yung pagtuturo sa akin ng Lord kung paano ako ihahanda. Inihanda pala ako ng Lord para sa pagtulong ko sa aking nanay at sa aking mga kapatid. Yun pala po yun. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Kasi na-train po ako eh. Kasi po, ako po yung excited na pag nasa church po ako, nung nakakilala ko sa Panginoon,
Alam niyo po yung isang kabataan na bago umuwi ng bahay, dadaan muna ng church. Oh. Maglilinis ka ng church. Wow. Magtatanim ka ng mga halaman. Oh. Ganon po yung ginagawa ko. Pag out ko ng 4 o'clock, 1 hour po ako sa church. Wow. 5 o'clock ako uuwi ng bahay. Tapos gagawin ko muna lahat ng gawaing bahay. Para pag may gawain sa church ng gabi, pupunta po ako noon. Wow. Kasi talagang excited po akong makilala si Lord noon. Kaya lahat po yun ay kusa. Hindi po ako na-force na, ay, punta kayo sa ganyan. Hindi po. Yung pastor po ang sumusuko nga sa amin eh. Kasi lagi kami nandun sa church. Oh. Ano na ipapakain ko sa mga to, lagi nandito. Di ba? Kasi lagi kami pastor nandun yung hanggang napuwersa. gabi. Di ba? Hanggang ang gabi, doon kami natutulog. Pastor. Parang ang Di pastor ba? na napwersa. Opo. Malaking ano to. Magsasawa yung pastor. Kasi lagi po ako nandun sa church. Oh, ilang taon ka nun? 13 po. 13 At years. bawat pagpunta nila Kasagsagan sa ng lakas barangay, opo, bawat pagpunta ng barangay, sama po ako. Oh. Kaya pala natuwa ako nung sabi nila, Sisa, membro ng Sisa. Yung pala, naging membro din ako ng Sisa noon. Lagi po akong sisama kay Pastor. Opo, Pastor, sama po kami. Diba? Tapos ang mga pastor namin, ang gugwapo. Kasama na po si Bishop Bernales po, Joey Bernales. Kaya sabi ko, kaya pala, ang daming sumasamang kabataang babae. Yung pala, kasi ang mga pastor namin ay mga binata. Kapatid, maputol kita. Hindi ka naman sumama kay pastor dahil siya'y gwapo, Hindi ha? po. Kasi bata pa po ako no, wala ako sa isip ko yun eh. Walang Kaya- kamuang-muang. Kaya sama Wala lang sa po ako. isip. Wala sa isip Opo. niya. Basta kung anong namin, ginagawa namin, natutunan ko sa mga pastor, excited po ako. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa mga pastor na pinadala mo sa amin. No? Kahit malayo yung pinanggalingan nila, kahit from Bicol yung pastor namin, at ngayon ay umuwi na sa Panginoon, ay si Bishop Joey Bernales po ang kasama namin noon doon ako. At salamat sa Panginoon dahil hindi po sila nagsawa din na magturo sa amin, mag-disciple. Wow. Wow. Kaya Hallelujah. yung pag-uugali po talagang na-train po kami. Ayun. Hanggang sa school po, no? Sa school po mayroon din pong pagtuturo sa amin. Oh. Opo, tinuturo po yung for gospel po at saka yung spiritual laws po. Oo, to. Naintindihan mo yan, Opo. no? Yan po ang Amen. tinuro po sa amin noon. Ayun. Kaya lahat po kami excited. Kahit lumilindol po noon, 1991. Lord, salamat. Magpupuri po kami. Nagpapasalamat pa. Kasi bakit po? Kasi yung pag-iingat ng Diyos, kahit nagbabaw po yung Ayun, kainito, nagpasalamat. nagbabaw Amen. yung nyog, kawayan, pero Yeah. yung pag-iingat ng Diyos sa amin, Ayun. andoon. Grabe yung Hindi protection sila niya. nagpapasalamat sa lindol. Yes po, Nagpapasalamat nagpasalamat. sila dahil iningatan. Yes po, Alam yung nilang pag-iingat. iingatan sila. Kasi ano po yung lindol nun, 7.9 po yata yung lindol nung time na yon. Ah. Kaya nung pumutok yung Mount Pinatubo, kaya doon ko naranasan kung paano lumapit sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Sabi ni Pastor Samuel, Yeah. naranasan ko po na mag-share ako sa Montalban. They give me ubi Ang and laki. Oo, ang laki. Ako po'y natuwa. Ako'y pinagpala sa kanila. Wow. Kaya namimiss nga nila Montalban, no? Kasi mga fresh fruits and fresh vegetable po Oo. ang binibigay na. Sabi ni Pastora May, Pastor Samuel, wow, pengi ng ube. Oo, Yan. yun. Pastor, ang ganda ng kanyang patotoo. Nakita agad natin mga kaabangers no yung kaibahan ng labor force at forced labor. Oo, kitang-kita. Sa buhay ni Pastora Imelda. Kayo po ba mga kaabangers, may ganyan rin po ba kayong karanasan? Pwede nyo rin pong ikwento dyan sa ating comment box para po mas maganda po yung ating talakayan ngayong hapong ito. Hello po kay Sister Nueva Luz Roldan. Sabi niya, may naidudulot po palang maganda ang sisama sa iyong pastor. Shout out po sa mga kapogi kong pastor. Leonard Agsunod ako. Mukha pala ito sisama ng kay Pastor Leonard at kay Pastora Marivic Agsunod. Hello po. Yes po, may maganda po yang naidudulot. Yeah, di ba? Sa una, akala mo punipuwersa kang gumalaw, Pastor. Punipuwersa kang hindi matulog. Oo. Okay na ba? Naalala niyo, Pastor? Yung una kong karanasan, pinipuwersa ko yung mata ko na laging gising. Kasi alam niyo po ba, tatanungin lang naman ni Pastor, ano anak ang natutunan mo?
Oo nga. Alam mo si Samuel, si Pastor Samuel, nandun kami noon sa sa Pampanga. Oo, sa Pampanga, sa Subic. Angeles yata yun. Ay nako, alas 3 na. Madaling araw na pala, alas 2, galing pa lang kami sa gawain. Nandun na kami, pati si Pastor Walter. Nandun na kami. Bigla ako nagtanong, anong natutunan mo kanina? Sabi ni Pastor Samuel, sa isip-isip niya, matulog mo naman tayo. Diba? Praise God talaga. Pero salamat sa mga those are the training days. Alam niyo po ba yung pinipuwersa kayo ng mga bagay, wag ninyong don't take it personally. Kasi alam niyo po ba, yung may mga talagang ipinagagawa sa atin ng ating mga pastor, sa lahat ng mga sisama dyan, may pagagawa talaga sa atin ng ating mga pastor na hindi natin dapat i-take personally kasi those are part of our training. May benepisyo din. Yeah, part po yun ng training until such time na yung nasanay ka sa training na yun, na-develop na sa'yo ang tinatawag na labor force. Oo. Hindi ka nang pipwersahin, kundi kusang Kusang, gagawin. Wow, grabe. Ito, di ba, at the age of 15, sabi mo kanina, namatay ang tatay mo. So, medyo umatras ka muna sandali sa pagiging busy sa gawain ni Lord. So, kailangan mo kasing ma-meet ang need mo externally. Yes po. Dahil panganay siya. So, ibig sabihin, batak na batak ka ng kabataan mo na. Ay, opo. Batak na batak talaga. Talagang batak yung katawan mo, batak din yung isip mo kung paano mo sila palalakihin o paano mo sila, sabi ng nanay ko, paampun na lang natin yung mga kapatid mo kaya. Kaya sabi ko, hindi po, kakayanin po natin. Wow, Sabi ko, grabe. tapos, may naniligaw sa kanya, pag nag-asawa ka nanay, lahat ng kapatid ko akin, ikaw bahala ka sa buhay mo. Sabi ko sa kanya, doon ka na sa asawa mo. Sabi, ganun ko sa kanya. Pero sabi niya, hindi anak, magtulungan tayo na yung mga kapatid mo. Wow, Sabi sa akin. Kasi 15 ako, 1-year-old yung bunso. Hagdanan po kasi kami. Oo, hagdanan po. Sunod-sunod. Opo. Sunod-sunod po. Kaya, mayroon ako ditong, nakaano sa meron pan dito, tapos may nakahila pa sa akin. Para akong nanay na sabi ko, para na akong nanay, kaya parang hindi ko naranasan ang pagiging kabataan. Sabi ko, talaga? Sabi ko, Lord, alam ko, tinitraining mo ako, inahanda Grabe, mo bata ako, ka. sabi ko. Tapos, hindi lang po yun, Pastor. Talagang habang naglilingkod ka sa Lord, pag uwi mo, wala ka isasaing. Di ba? Yun ang Yung wala ka masaklap. isasaing. Sabi ko, Lord, alam ko, mayaman ka. Di ba sabi mo, mayaman ka, Lord? Tapos, kaming mga tatawagin akong bonyagit, sabi ng mga kamag-anak namin. Kung kailan kayo nagsimba, born again kanyo, bonyagit na kayo, sabi sa amin. Sabi ko, hindi. Sabi, hindi kami bonyagit. Born again ako. Sabi ko, born again kami. Sabi Kumbaga, para lang yan, bonyagit. Oo. Ibig sabihin, Grabe, no? na born Kasi- again, naghirap. Opo. Tsaka kasi dumating yung time na, siyempre, wala na po si tatay. Tapos yung bahay namin, hindi na napagpatuloy. Tapos ang daming, may sakit pa yung pangalawa sa akin na kapatid ko. Tapos, yung bahay namin, talagang 5-star hotel, Pastor. 5-star, bakit? Kita mo lahat ng bituin pag nakahiga ka. Hindi 5-star, all-star. All-star hotel. No? Kasi kitang-kita mo talaga lahat ng lahat ng bituin, no? Kaya ginagawa po namin, yung Bear Brand na kahoon, yun ang sinisiksik po namin doon sa Talaga? Itaon? nipa. Kasi nipa po ang bubong namin yung pawid. Para kahit pa paano, hindi namin makita. At saka pag umulan, kasi daming butas, sasahuran mo ng mga tabo. Kaya sabi ko, Lord, alam ko mayaman kang Diyos. Sabi ko lagi, ginaganon ko si Lord. Kaya tinuturuan niya ako ng diskarte. Pag wala na kaming bigas po, alam niyo po yung, tingnan mo yung bigasan, isang dakot na lang, sabi ng Lord, pagdingasin ko yung kalan. Kasi gatong po, di po ba? Probinsya. Sa Pangasinan po ako gatong. So ngayon po, pagdidingasin mo yung apoy, yung kalan, yung alam niyo yung sandakot na bigas, isasangag ko po para maging kape. Wow. Yun po yung tinurong diskarte ng Lord sa akin. Kaya sabi ko, Lord, salamat dahil binigyan mo ako ng wisdom. Ngayon meron na kaming iinuming kape. Tapos mamaya naman may kumakatok. Di ba? Sister Amy po kasi tawag sa akin sa probinsya May padala po si Pastor. Ano?
isang salop na bigas. Oh. Ay, meron na po kaming isa saing. Oh. Di ba, alam niyo po yung nandun ka na sa dulo ng tali, tapos bigla kang sasaluhin ng Lord. Wow. Kaya sabi ko, hindi ka talaga pagkukulangin ni Lord. Kaya doon ko napatunayan na napakabuti ng Lord. God is provide talaga. Lahat ng pangangailangan mo. Wow, sabi ni Pastor Mary ito. Akala ko ano yung hagdanan. Akala ko ano yung hagdanan. Okay. Sunod-sunod palang magkakapatid. Ay, ilan kayo, Pastor? Ito po. Tama talaga, Pastor. Ilan taon yung bunso? 1 year old po. Ang 15 po tindi, ako. Pastor Dong. Forced labor. Napuwersa siyang maging nanay at tatay ng mga kapatid niya. grabe, no? Pero Pastor, nakita ko, may advantage din pala yung forced labor Yung na yun. pagtitiis, meron din. Oo, wag talagang matakot din Wala- sa forced labor, Oo. lalo pag ang Diyos ang nagbigay sa'yo nito. Oo. Kasi training, tindi ng training niya, Oo, Pastor. kasi may naporma na spiritual muscle. Yes. Yun yung sipag. Kasi wala siyang panahon na parang manghihiga-higa eh. Wow. Lalata-lata dun eh. Kailangan niyang bumangon. Pupirsahin niya ang sarili niyang bumangon. Wow. So mayroong na-develop na spiritual muscle, mga kaabangers. Ang spiritual muscle, yun yung ating, yung na-train yung mind natin to do things. Kahit sa edad na 15 years old kay papano, sana sa normal na ngayon eh, ang 15 years old, maghihintay na lang may sinaing na. Yes, Pastor, nag-aaral lang yun. Nag-aaral lang, ano pa. Oo, pag pinaghugas mo ng pinggan, sasabihin lang sa'yo, Oh, may- wait po, tatapusin ko pa po yung homework ko. May tinatapos pa akong research paper. Pero siya hindi. Kailangan siya mapuwersa eh. So, yung forced labor and labor force, hindi po yan all the time na sabihin natin yung forced labor negative. Yeah, Hindi Pastor. po, kasi merong sa kaukulang panahon. Sa kaukulang panahon, yung kaukulan na yun, yung time na yun, for the time being, yung time na yun, mayroong pinupormang magandang ugali ng Diyos sa Yes buhay po, mo Pastor. na papakinabangan mo pagdating ng panahon. Amen. Parang si David lang yan, O Pastor. parang David lang. Pupwersahin mo ang iyong sarili. Kasi merong gustong ipanganak si Lord Yeah. na magagandang character traits. Wow. Oo. O, di ba si Joseph na forced labor din yun? Yes, kailangan Pastor. siyang umalis, kailangan siyang ibenta. Oh, grabing forced labor din Oo, yun. grabing diba? forced labor yun. Kailangan siyang ibenta, do hindi pa dapat. Hindi pa siya naintindihan ng magulang niya, ng mga kapatid niya. Kinainggitan pa siya. So, kailangan mapuwersa si Joseph na sa kaidaran na bata, kailangan parang maging mukhang matanda. Wow. Oo, ikaw 13 years old. 15 years old, kailangan mo maging mukhang matanda. Oo. Grabe. Bata ang katawan, pero mukhang matanda. Dapat mag-isip. Oo. Ang na-develop sa kanya, Oo. yung na-sharpen ang kanyang wisdom. Na-sharpen. Yun yung mga spiritual muscle, mga kaabangers. Yan yung kailangan ma-develop natin ngayon. Kasi itong mga, in such a time like this, na parang sobra ng puro ang mga bata, kailangan idagdag nila to. Idagdag nila to na hindi sila pinipwersa. Mayroon lang gustong i-develop ang magulang sa kanila. Anak, bakit kita ginigising ng maaga? O, diba? Kaya pala. So, wag pala nating lalagyan ng not, kundi labor force, forced labor. Oo. Kasi sometimes they go hand in hand eh. So, you need to be forced to labor for you to have to develop the labor force in you. Oo. Galing. Kaya not forced labor. Kasi meron ding pamumuwersa na to feed our own interest. Yes, meron din. Kaya not Depende forced sa labor. motivation. Depende. At sa puso. Oo. To Tama. feed our own interest. Kailangan ko itong puwersahin para masunod ko yung gusto ko. Okay. Hindi yung para masunod yung pangitain. Kaya sabi ni Pastora May dito, sabi ni Jaira de la Cruz Ramos, na forma ang spiritual muscle na develop para sa upcoming. Yeah, sa greater things. Oo, ipagagawa. greater for greater things. Sabi ni Pastora May, nabatak si Pastora Imelda sa kahirapan, naging responsabling anak at kapatid.
nag-matured dahil sa kahirapan. Amen. Amen to that. Sabi din ni Pastor Samuel, training ground or practice as an athlete does. Forced to exercise para ihanda to compete. Oh, di ba? Hindi po negative yung forced labor lang all the time. All the time. Hindi po. There are times na may positive impact din po to sa atin. May tamang dala. May magandang bunga. O sige, dagdag pa natin to. Now ngayon, di namatay ang papa mo. Di ba? Dami mong mga pinagdaanan. Nung time na yon, ano pa yung hindi mo makakalimutang karanasan ninyong magkakapatid? Lalo na Maliban sa parting- bituing may ningning ka. Sabi ni Ate Daisy, meron ka palang bituing may ningning na nanggagaling sa bubong. Alam mo yung ibang mga anak ngayon, ang palad nga dahil may naiwan ang mga magulang. Yes! Yan, sila, si Sister Daisy, at saka si Boy Kalea, si ano, Si Kuya Albert. Albert, Boy pala yan eh. O, si Boy. O, Boy. O, di ba? Pero may naiwan ang mga magulang sa kanila. Yes. Eh, sa'yo, anong iniwan? Wala pong iniwan sa amin eh. Grabe. Kasi wala namang ano po si tatay. Madalang namin siya makita. Kumbaga sa isang taon, 2 beses lang, 3 beses ko lang namin makita umuwi eh. Galing dito sa Manila. Kaya, ano lang kami, tulong-tulong magkakapatid. At dahil doon sa nangyari na nawalan po ako ng tatay, yung mga kapatid ko naman, ay may mga kanya-kanyang trabaho. Kailangan ko silang turuan na matuto. Kaya salamat sa Lord. Kasi yung mga kapatid ko, natuto silang maglaba, natuto silang kumayod sa sarili nilang talagang ano. At talagang, mga kapatid ko pupunta ng bukid. Kailangan nilang mag-ani, no? Kailangan nilang, lahat kami, kailangan namin pumunta ng bukid para kumita, para mayroon kaming makain. No? At talagang, kaming magkakapatid ay batak po sa hirap. Kaya salamat sa Lord kasi doon sa hirap naming naranasan na yan, ay meron palang magandang bunga. Kasi nakita ko yung ng Panginoon pagkilos, na sa Diyos ka lang talaga asa, sa Diyos ka lang didepende. Kahit yung pagluwas ko ng Maynila, kasi sabi ng pastor ko dati, mag-ingat ka anak sa Maynila, kasi ang Manila ay maliit na impyerno, nandyan lahat ng kasamaan, sabi sa akin. Diba? Kasi lahat daw nandyan ng kasamaan kaya kailangan mo mag-ingat anak, sabi sa akin. At salamat sa Lord kasi iningatan ako ng Panginoon habang sabi ko, nagtrabaho po ako. Sabi ko dati, kahit anong trabaho na lang, papasukin ko, kahit maghugas ng pinggan, lahat-lahat, maging katulong. Pinasok ko po lahat yan. 50 pesos nga lang sweldo, pastor Nung panahon na yun Sabi ko, ang baba naman ng pamasahe kasi noon, 150 piso at 50 centavos. Pero sabi ko, Lord, magkakapagtrabaho ako dyan. Sabi ko, tinuro ko talaga yung SM Mega Mall. Dineclare ko talaga sa bibig ko. At salamat sa Lord, nakapagtrabaho po ako sa SM ng 5 taon. Kahit high school graduate lang po ako. Sabi ko, kasi hindi po ako makapag-aral ng college. Kasi nag-e-enroll po ako. Wala naman ako may pakain sa kapatid ko. Saan po ako kukuha? Kaya disclaimer po para baka Di po ba? sabihin, impyerno pa. Hindi, ibig sabihin po, Training ground. Opo, Yung disclaimer po. training. The best Oo. training ground. Kasi ibig sabihin po, kasi ang Manila ay maraming kasamaan na nangyayari. Kaya kailangan ko daw mag-ingat. Ayun, Yan po yun. maraming tukso. Opo, maraming tukso. Kaya kailangan ko maraming, mag-ingat. oo. Yun po yung Training sabi. ground. Ano lang naman po ako, 16 years old nung lumuwas ako. Kaya medyo kailangan kong alagaan yung sarili ko. Yun. Ayan. Kaya salamat sa Lord kasi kahit nagtatrabaho po ako, meron naman diretso sa gawain ng Panginoon. At uuwi ako ng Pangasinan, magdadala ako ng kita ko, babalik din po kinagabihan. Ganon po yung training ko. Mauwi ng madaling araw kasi day off lang po ang pwede sa akin So, sa umuwi. Pangasinan ka pala. Opo, uuwi po ako ng madaling araw, tapos babalik din po ng gabi. Ganon po yon. Sabi nila para lang daw ako nakiihi. Kasi gusto ko lang maiabot sa nanay ko yung kakarampot kong kita. Para Yun. sila ay makakain. Eksakto lang nakita.
Grabe. Opo, na, kasi, Pastor. karambot lang po, minimum lang po. Kasi noon, 105 yata o Ang liit. 120, basta maliit po yung kita noon eh. 1996 to 1999, mga ganon. Ganon po, yung maliliit pa po yung ano. Kasi no? konti Yan. lang ang pangangailangan nun ng tao, hindi pa ganun kaano hindi pa ganun kaano yung demand ng tao. So ngayon kasi ngayong kapanahunan, Pastor, kaya malaki na rin yan sinasabi ng di ba? Mas malaki ang pangangailangan mo, ang demand mo mas malaki ang kita. Yes po. Noon simple lang ang pero Pastor, bago po sige. tayo magtanong, no. Basahin ko po yung yung comment ni Pastor Samuel. Natawa lang po kasi ako. Okay. Sabi niya, meron pong naiwan. Sabi niya, meron pong naiwan, hindi niyo po nakita ang box, itinago ni tatay. Uh-huh. Sabi niya, last will and testament. Nakalagay po sa sulat, magpalakas kayo, magpakatatag kayo, laban lang mga anak. Diba? And true enough naman talaga, no? Lumaban talaga sila. They yan yung tinatawag na survival of the fittest. Diba? Sabi niya pa, kami po, ang aming bahay ay 3-star lang. Ayan, nagpapadamihan na sila ng star dyan. Sige nga. Ding-ding lang ang pagitan ng aming kapitbahay. Rinig ang sigawan. Wow, di Kayo ba? ang lilikot. Ang lilikot, ang tataba ng isip. Ang tataba ng isip niyo. Hindi pala ang tataba, ang lulusog. ng Ang lulusog, isip nila, okay. Pastor. Yun. Grabe, Ang di ba? ulusog ng inyong mga pangungusap. Sabi ni Pastora Mila Asas, dahil sa mga kahirapan niya, natuto siyang maging matatag. Kaya kahit dumating ang panahon ng taghirap, hindi na siya matitinag. Yes. At sabi pa niya, Pastor, kagaling ng training ground, school ng kahirapan. Yes. Alam mo, kapag mga kaabangers, meron ako nakitang importansya dyan. Yung kahalagahan na pwede ninyong magiging susi yan. Kasi dati, kaya kami namalimos, kasi wala kaming maisip. Hindi na train. Hindi kayo na Hindi na batak. Kung nabata kami sa mga iba't ibang gawain na mag-isip, baka may maisip kami. Amen. Pero dahil wala nga kaming maisip, kundi ang humingi lang ng abot mula sa tao. Oo, wala. Talagang wala talaga. Wala kaming maisip, wala malang any room sa isip namin, makita namin ang aming sarili kung saan kami makakita ng pagkakataon. Galing. Siya, ibang klase. Ibang klase, Pastor. May na-develop sa kanya. Kaya pala, Pastor, sabi sa salita ng Panginoon sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart. Oo. Yung train na tinutukoy ng Panginoon doon, Pastor, those are discipline. Yes. Kasi kaya mong kaya mong gumalaw beyond your limitations. Amen. Kasi may nakaimbak doon na knowledge. Na-disiplina ka. Oo, may understanding doon sa nag-input ng thought, wisdom. doon sa likod, sa cabinet ng iyong isipan. Wow. Oo, kasi if you will just think about what you have in your mind, pero walang nakaimbak doon sa subconscious mo, wala kang paghuhugutan eh. Yes. Wala kang paghuhugutan except yung lang yung nandito sa isip mo. Tuwa. Kaya kung wala yon, bakante yon, wala ka talaga ibang gagawin kundi maghintay na lang. Parang wala kang gagawin, Pastora. Ang hirap nun. Kaya, Pastor, paalala po ito sa mga magulang po na nasa live natin, So, wag po natin masyado ding ipampered ang mga anak natin. Tulungan natin. Let them taste, di ba? Tulungan. Hayaan nating matikman din nila ang the other side of life. Yes. Di ba? Wag talaga nating ilagay lahat sa kanila ang lahat din ng masasarap lang sa buhay. Oo. Dapat ipakita din natin at imulat din natin sa ang kanilang mga mata na ang buhay ay hindi laging sarap. Di ba? Kaya kailangan din silang turuang magtrabaho, turuang mabatak sa mga maliliit lang na paraan. 'Di ba? Na kahit sa paghuhugas ng pinggan, kailangan din po talagang imulat Pagliligpit sila. ng higaan. Pagliligpit ng higaan. Pagtupi ng mga Yes, mga Pastor. simple na sa pangsarili man lang. Kahit sarili mo lang gamit,
doon ka mag-umpisa. Yeah. Kasi alam mo mga kaabangers, nakikita ko sa aking personal na karanasan, ay talagang wala hong kadalasan, bihira lang po ang natututo ng marami sa gitna ng ginawa. Amen. Ang marami pong sikretong nakasusumpong ng mabuting katuruan ay kapag dumanas ang tao sa mga pagtitiis at paghihirap. Kaya tama ang Romans 5 eh. Tribulation produce perseverance. Perseverance. Or long suffering. Yes. Tribulation. Minsan, sometimes, di rin nangako si Lord. Tama si Lord sa John 16:33 na you will have tribulations. Magkakaroon kayo ng tribulation. Magkakaroon kayo ng grabing kahirapan. At sabi niya, sinasabi ko to sa inyo, pinaunahan ko na kayo para hindi kayo mabulaga sa mga pagtitiis. At sabi niya, magalak kayo kasi napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. O pastora, kaya pala, kaya malusog ang isip mo, mataba ang isip mo bukod sa kahirapan, karanasan. Dumaba rin yung muscle mo. Grabe, Pastor. Katindi ng pinagdaanan, di ba? Sabi ni Ate Lea, tama, dapat talaga matuto ang mga bata ngayon. They have to stand their own, di ba? Matuto talaga their own risk. It's better to serve God. Yan ang sabi ni kapatid na Alan Narciso de Leon. So, Pastora, so nakita mo na doon yung kaibahan ng forced labor pero nagdulot sa iyo ng labor force. Paano naman ngayon na develop sa iyo, nakita mo, syempre, hindi pa ganun kalalim ang pananampalataya mo, di ba? So, paano mo talaga nakita ang pagkilos at paggalaw ng Diyos sa buhay mo? Sa buhay mo, sa kalagitnaan ng mga forced labor na ito? Kasi nung panahon na yon, talagang nakita ko yung pagkilos ng Panginoon sa akin. Kasi nangusap si Lord sa akin, dahil isang buwan nga ako nagluksa sa tatay ko. Alam niyo yung kulang na lang sasama ako sa tatay ko? Oo. Kasi mahal na mahal ko yung tatay, ba't mo kami iniyak? Gano'n ako. Pero hindi pala. Ginanon ako ng Lord. Sabi ng Lord sa akin, anak, meron akong mas magandang plano sa buhay mo. Yun ang sabi ng Lord sa akin. Nawalan gawa ng biological na tatay, pero meron kang spiritual na tatay. Yun yung pinakita sa akin ng Lord. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Sabi ko, dahil binigyan mo ako pinakita mo yung pag-asa. Kaya inayos ko po yung sarili ko. Alam niyo, butot balat ako noon eh. Ayaw ko nang kumain. Nag-stop ako sa school. Pero salamat sa Lord. Kasi tinanggap pa rin ako ng school kasi honor student po ako. Nila ako. Sabi, magpatuloy ka anak, sayang yung pag-aaral mo. Sabi sa akin ng mga teachers ko noon sa probinsya. At salamat sa Lord. Kahit nahirapan po kami sa buhay. Kasi nga, parang manok isang kahig, isang tuka. Kung hindi ka maglalaba, ang di maglalaba si nanay, wala kaming sasaing. Kung hindi kami pupunta ng bukid, wala kaming isasaing. Kung hindi maglabada. Opo. Yung nanay mo. Ganon din po kami mga kapatid. Kaya lahat po kami may kanya-kanyang mga gawain. No? Pero salamat sa Lord, nung nagtrabaho na po ako sa Maynila, nagtipid po ako. Sabi ko sa Lord, Lord, unang sweldo ko sa trabaho ko, ibibigay ko. Wow, sa'yo. Kaya yung nilagay ng Lord sa akin na kagalakan. Kaya yung unang fruit ko po, yung unang kinita ko po sa pagtatrabaho sa SM, binigay ko po yun sa children ministry. First fruit mo. Opo. Kasi sa children ministry po kasi ako, nagturo po ako doon. Ng mga kabataan. Yun po ang unang ministry ko. Magturo ng mga bata. Wow. Kaya yung puso ko talaga doon sa mga bata. Kaya sabi ko, unang sweldo ko po. At salamat sa Lord dahil sabi nga, pag nagbigay ka, hindi ka talaga pagkukulangin. Yes. Lord. Basta yung buong puso, yung gulak na galak yung puso mo na ibigay, talagang hindi ka pagkukulangin ng Lord. Kasi yung pag namin, pag tinanong nga kami, anong ulam nyo? Pata. Sabi ko. Ano yan? Hindi po pata na karne ha. Ano? Patapik-tapik sa asin. May bagong word tayo mga kaabangers! Pata na ulam. Patapik-tapik sa asin. Dildil. Magdildil ng asin. Hindi siya Kasi dildil. pata Mas po. maganda pala yung pastor. Pata. Patapik-tapik. Mayroon pang karugtong pala yun. Ano po, pastor? Patapik-tapik.
Kasi wala po kaming ulam kundi asin. No po. Pag Talaga? may isahin ka, basta ano, kaya sabi ko, nakaranas ka ng asin ng ulam mo, matapik-tapik, nakaranas ka pa ng toyo o kaya bagoong na may mantika, yun po yung mga naulam po namin noon, naranasan ko. Grabe, Pero dyan po, pinakita ng Lord kung gaano siya kabuti. Kasi instead na magreklamo ka sa Panginoon, magpasalamat ka kasi may inuulam ka pa. No? Oh. Kaya pag pupunta kami ng bukid, makakuha kami ng kamuting kahoy, mga talbos. Kaya doon kami nagsipag magkakapatid. Kasi pag hindi ka kumilos, hindi ka nagtiyaga sa pagpunta mo sa bukid, alam niyo kung bakit kami nagtiyaga sa bukid? Oh. Kung ano po yung matitira ng nag-aani, Oh. yung kami po yung kukuha. Oh, sasambutin niyo yung mga Opo. natira. Parang nangyari doon ba kay Ruth, di ba? Yes, oh. O, di ba kinukuha nila yung mga natitira. natira, Ganon natira. din po Natira. kinuha namin. Sinasamsam. Oo. Iniipon-ipon namin yung lahat hanggang makabuo kami ng isang lata, gano'n, isang Masaya namin. na, oo. Masaya na po kami kasi bakit po? Oh my Pinaghirapan po namin yun eh. Grabe Diba? si Para Lord. kami makakain. Sabi ni Rosemary Socias, may kasama talagang pagtitiis ang lahat Amen. ng mga ginagawa upang maabot ang minimiting success ng buhay. Grabe. Sabi din ni Pastora May, tanong niya kanina dito, after ng kahirapan, ginawa naman, Pastor Imelda. Kailan mo nasabi sa sarili mo, nalampasan mo na ang kahirapan? Yan. Amen. No, nalampasan ko po nung Kasi, 'di ba, nagtatrabaho po ako sa Manila. Ang ginagawa ko para mapag-aral ko po yung mga kapatid ko, kahit mapatapos ko sila ng high school, lahat po ng kinikita ko, binibigay ko, nag-iwan lang po ako ng allowance at nakikitira po ako sa mga tiyahin ko, sa side ni tatay ko po, no. Bumibili po ako ng isang baboy o kaya 2 baboy para alagaan nila nanay. Para yun po yung income namin. Aha. Tapos, mag-a-adapt po kami ng kambing, baka, para alagaan ang mga kapatid kong mga lalaki. Para, pag napaanak mo kasi yon, magiging iyo yung Isa. ganun po. Ah. Kaya ganun po ang ginawa naming magpamilya. Kaya doon po kami unti-unting nakaraahon. Kaya sabi ko, yung bahay na airconless, talagang labas sa hangin lahat kasi dingding namin yung Ay, tinatag na kabayan, tagus-tagusan, airconary. Opo. 'Di ba? Kita na yung between, kita po yung At saka pagdating po ng Bagyo Pastor, nakatali yung bahay namin, yung kubo. Bakit po ililipat kasi ng bagyo? Kaya sabi ko, Lord, panalangin ko lagi, ba nasa Maynila pa ako. Lord, pag-ingatan niyo po yung tahanan namin, yung bahay namin na hindi po ilipad. Yun po yung panalangin ko kasi malayo po kila nanay eh. Tinatali po namin yun sa nyog. Alam niyo yung tali ng kalabaw? O yun po ang panali para hindi po ilipad. Kasi ang bahay po nga namin ay gawa po sa kawayan at saka sa pawid. No po. Kaya nagsikap po talaga ako na magtrabaho sa Manila. Sabi ko, Lord, darating ang panahon. Alam ko, magiging bato yung bahay namin. Sabi ko talagang nagtiyaga po ako, po ako hanggang makilala ko tong si husband ko po. At yan po ang naging nakatimbang ko para mapagawa yung bato naming bahay sa probinsya. Kaya salamat sa Lord. Salamat kay brother husband. Yes po. Kasi si Brother Willie po, lahat po kasi ng manliligaw ko, pag sinabi kong breadwinner ako, maatras po sila. Pero si Brother Willie po, hindi. Wala ganun. Opo, hindi. Sabi niya, sige, tutulungan kita, sabi sa akin. Wow, Huwag ka grabe. nang mag-abroad, tutulungan kita, sabi sa akin. Wow. Sabi At ni salamat sa Lord. Abi Abogado, sa Nueva Ecija, relate po ako, Pastora Imelda. Nung namatay ang papa ko, butot, balat din po ako. Wow. At gusto ko na din sumama sa papa ko. Yun pala, may plano ang Diyos. Yun pala, mga kabangers, may plano ang Diyos. Dahil ako po ang unang nakakilala upang maakay ang buong sambayan ko at makilala nila ang Panginoon, makilala nila ang Diyos. Salamat po talaga sa gabay ng Holy Spirit. Amen. Pastor, basahin ko yung gusto ni Pastor Sige. Samuel. Sabi ni Pastor Samuel, gusto ko rin po yung patanghod-tanghod sa ulam ng iba, then subo na ng kanin, ayos na. Diba? Diba? Ano ba yan? Kahit mahirap ang buhay, kailangan nating tumawa. Oo. Diba?
Sabi naman po ni Sister Nueva Luz Roldan, so much relate naman po ako sa kwento ng buhay mo po, Pastora. Kaya very thankful po ako sa Lord kung paano po ako nakarating sa sitwasyon na meron ako ngayon. Kay sarap po talagang maglingkod sa Diyos. Oo. Sabi ni Ate Angie, tunay na pag may tiyaga, may nilaga, lalo na kung may Diyos ka pa. Sabi ni Pastor Leonard Agsunod, these trials are not to waste of time. They build endurance. James 1, 2 to 4. Grabe, nakaka-relate po ang lahat Oo. ng mga kaabangers, Grabe, Pastor. no? Oo. Parang tayong dalawa, nakaka-relate din naman tayo, Pastor. Kaya lang, hindi tayo yung Hindi guest. tayo yung guest. Sabi ni Pastor Mark ng Batangas, diskarte po, Pastor Sam, ang tawag doon, yung patanghod-tanghod, di ba? Oo. Wisdom din po yun, coming from the Lord. O sabi ni Lea Ponce, no, sipag at tiyaga lang talaga ang puhunan natin sa buhay. Para makamit natin ang kaginawaan, syempre, basta kasama natin si Lord. Yes. Yun ang yun ang lamang Talaga Yung Oo. labor force dito na tinatawag, Pastor, meron ka talagang puwersang kasama. Yes, talaga. Walang iba. Kasi sabi niyo po kanina, no, yung labor, ito yung sabi niya, you feel fatigue, you feel weary, you feel troubled. Oo, yun. But in those time na ikaw ay nakakaranas ng trouble, meron talagang puwersa come to na me. kasama ka. Kaya sabi ng Diyos, come to me. I will Ayun. give you the force. Oo. Yung supernatural force ko. Oo, the force of the Holy Spirit, Yeah. di ba? Yung puwersa na yon natutulong sa'yo sa gitna ng kabigatan, gagaan yun. Yeah. Colossians 4:6, di ba? Yes. Yung joy na yon, the force of joy. The force of joy. Yun yung the force of self-control. Force niyang Holy Spirit yun bunga yan Yeah. Oo, meron pang Philippians 1, di ba? Yung fruits of righteousness. Amen. Meron bukod sa fruits of the Holy Spirit, yun yung fruits of righteousness. Ilalagay talaga sa buhay mo na yung gitna ng pagpupwersa ng kailangan mong pwersahin, trabahuin Yeah. Kailangan pwersahin Hindi lang yung kusa lang na pwersa, kundi meron pang pwersa na pupwersahin mo talaga, pero bandang huli, ang natuturuan, ikaw din pala. Amen. Grabe. Sarili no? mo ang magdudulot ng benepisyo. Grabe yung mga paghihirap. Parang Pablo to, Pastor. Oo. Sabi, Ngayon, tuloy tayo. Okay. ganda. Oo, di ba? Tuloy tayo. Nag-asawa ka na. Yun, nag-asawa ka na. Sabi nga ni Ate Daisy, si Boaz daw, para siyang si Boaz ng buhay mo. Oh. Si Kuya Willie. Oo nga. Kasi si Ruth nagkita. Yeah. Sinasadya din nila ni Boaz na dapat may matira Tira kayo. Yun para ang may sinabi yun mapulot. Sa kanya, yung Diyos ang naglagay dun sa puso niya. Oo, di ba? Magtira kayo para may mapulot ang mga anak mo. Oo. Yan, sabi ni Grabe, Pastor Diyos. Gaynel naman, so much relate po, especially po sa bubong na tumutulo. Ay, di ka lang pala nag-iisang. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Ala. Pero salamat sa Diyos dahil may Diyos na bumabago ng buhay. Amen. Naranasan din daw niya. O ngayon, may asawa ka na din. Okay. Sabihin na natin na ilang taon ka ba nag-asawa noon? 23 po, magto 24. 23. Opo. So, kumusta naman yung kalagayan ng mga kapatid mo? Yung mga kapatid ko po, pinagtapos ko po sila lahat sa high school. Oh, high Opo. school. At sabi nga rin nanay ko, nag-asawa ka na, paano na kami? Okay. Iwanan mo na kami. Sino nang tutulong sa akin? Sabi sa akin okay. ng nanay ko. Sabi ko, Nay, kumuha lang po ako ng katimbang. Wow, Natutulungan kayo." naman, grabe. Ang talino talaga, Pastor Napakatalino nun. Sabi ko sa kanya. Ano kaya, no? Okay. Labor force din yun, Pastor. Labor force. Pagaan. Hindi pa bigat. Di pa bigat. Alam mo, di ba, nakita ko naman si Willie, Diyos ko, napakatahimik lang. At ang bait. Hallelujah. Galing ni Lord sa buhay Pero wag ni mong Pastor. maliitin yung bait na yun. Matapang din yung gano'n. Yun. Ala! Okay, sige, tuloy natin. Excited ako. Excited to. Di ba? Okay, napatapos. Ngayon, tanong ng nanay,
O, paano yan? Iniwanan mo na Oo kami. nga naman, pastor. Mahirap para sa kanila. Ay, ang ganda ng sagot Ang ganda ng niya. sagot eh. Oh, grabe na sagot. Ang ganda. Sige po, pastor, Sige, tuloy. tuloy. Oh, yun po yung sabi ko sa kanya. Meron na po akong kasamang katimbang para lalo po kayong matulungan. Okay. Kasi hindi ko po kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, Grabe, sabi ko. real talk. At salamat sa Lord kasi doon po kaya nga sabi nung kinasal nga kami, ang hirap ng buhay pala nila. Lahat po nakakita. Kasi ba nakita nila yung bahay namin, di po ba? Oh, yung dingding ay kawayan na tinaddad. Tapos yung bubong namin talagang kung hindi kami kikilos sa ayusin, tutulo po talaga. Oh. Pero salamat sa Lord kasi yung mga kapatid ko, syempre yung iba lumalaki na at masisipag po sila. Kasi sila din po ay kasama ko sa church. Oh. Kasi 'di ba, sabi ko nga nung dalaga ako, po 'yan. Talagang hindi po pwede na pumalya ako sa church. Oo. Kailangan lagi kong simba, lahat ng gawain sa church, dapat naka-involve ako, hindi ako absent. Sinasama ko rin yung mga kapatid ko. Oo. Sila po ay nasa Sunday school po. Wow. Yan. Kaya salamat sa Lord kasi sumusunod sila kahit ayaw nila. Aha. Kasi ate nila ako eh. Hindi po pwede na may matira sa bahay. Dapat nasa church tayo lahat pag Okay, linggo. okay, okay. Di po ba? Ate. Kaya salamat sa Lord kasi natuto po sila sa lahat ng gawaing bahay at mayroon silang kasama ko sila sa church. At pagdating sa pinag-aaral ko sila sa high school, inuuwian ko sila lagi ng mga pangtustos nila, mga gamit nila. Kasi sabi ko, ang hirap naman kung lahat ng mga pangailangan sa school ay hihingiin ko pa sa side ng tatay ko o kaya Pero salamat sa Lord kasi binigyan ako ng kaparaanan ng Lord. At tuwing bakasyon ay nasa Maynila ako nga para magtrabaho, no? Tapos si husband naman ngayon, sabi sa akin, huwag ka nang magtrabaho. Oo. Sabi ko sa kanya, kung hindi mo ko pagtatrabahuhin, kailangan meron akong pagkakitaan. Oh, yeah, Kasi okay. hindi ako Ang galing, ang galing. Hindi kasi ako yung Hindi mo taong talaga hindi mo talaga siya malalagay sa sulok na wala siyang gagawin. Na-train eh. Kung may mga, naku, Diyos ko, mga kabangers. May mga tao na papayag na lang nakahiga lang dyan, wala nang gagawin. Yeah, pastor. May ugaling ganyan, na-develop din yan over the years. Ang tawag niya na ay bad habit na yan. Pastor, bago ka po ituloy, Okay. natawa lang ako sa comment ni Pastor Walter eh. Okay, Sabi niya wow, ang galing ni Lord Team Bang. Ayos, Ay, Pastor nako. Walter Hello po. Biro, ay alam mo, ang palad talaga ng nakasumpong ng ganung mga type na tao. Ay nako, hindi mo mailagay sa isang lugar na walang gagawin. Kung saan ka talaga, Pastor, Oo. binasa, hindi mo talaga pwedeng Oo. iwanan yung pagkakahasa. Kasi sa'yo. merong ka ng karakter na Kaya kakaiba. pala, proven character. Yun, romance, di ba? Romance. 5'4". Yung endurance, di ba? Oo. Nagki-create yung Produce. Proven. proven character. Yun nga yan eh. Ay, naku, grabe. Bihira na lang. Ay, nawa, marami pang mapupormang kagaya niyan. Amen. Pastora, ikaw talaga sa isang tested at proven na daily life Daily life siya. Ang saya. Ang saya talaga. Alam mo, nababasa ng lahat, nakikita ng lahat. Alam mo bakit? Ang mensahe ngayon, mga kaabangers, sinahanap na ngayon ng tao, hindi lang sa nakasulat sa papel. Yes. Di man natin pinag-usapan ang perfection dito, ha? Yung pagiging authentic mo, yung pagiging totoong ikaw. Totoong yun, ha? Di naman perfect, eh. May bad, may ugly, mayroon ding good, di ba? Lahat naman yan sama-samang ingredients, eh. Ingredients. Paano mo natutunan, Pastor Sally, kung yung mabuting na hindi mo muna naranasan ang pangit? Kailangan mo makita ang pangit. Oo. Alam mo, Pastor, ito joke lang to, Pastor, sabi joke. nila. Okay. Paano mo malalaman pag maganda ka? Okay, de. Alam mo, nahirapan talaga akong sagutin. Okay. Alam mo, sabi nung nagtanong sa akin, sumama ka sa mga pangit para makita mo maganda ka. Diba? Sabi, Ay, nako. alam mo, Ano gusto ba kong magalit yan? sa taong yun eh. Oh. Pero biglang sabi ko, oo nga, no? Oo nga, nakarelate tuloy ako. Paano mo malalaman ang taong isang mapagbigay? Pag nakita mo ang mararamot. Yes.
Grabe, no? Oo, hindi mo talaga makita muna sa sarili mo hanggat di mo makita ang isang larawan sa paligid. Big picture. Oo, yung big picture. Hindi mo rin makita, tama ang salamin. Ang salamin ay ipamukha ang mukha mo. Correct po. Salamin. So, ibig sabihin, tuwing manalamin ka sa iba, dapat hindi mo itinuduro ang daliri mo sa kanila. Salaminin mo na, kung gagawin ko yan, hindi pala maganda. Oh, parang si Pastora Imelda, ganun ang naging ano niya, Pastor. Sarili ang nakikitang evaluation. Sarili ang nakitang. Okay, diretso tayo. Sige po, diretso kwento, diretso Po, tayo. Pastor, Kasi ayoko po, ikaw yung tao na walang, ayoko nang walang ginagawa. Ako yung makutingting. Po, kaya, sabi ko sa asawa ko, kailangan mo akong bigyan ng hanap buhay. Tatanggalan mo ako ng pagkakitaan Ayaw mo akong pagtrabahuin Okay. Sabi ko, ngayon, bigyan mo ako ng pagkakakitaan. At yun nga po, kaya doon po nag-umpisa yung sari-sari store ko po. Para maalagaan ko siya at yung anak namin, mayroon akong sari-sari store. Diba? Galing. Opo. At doon ko rin sila matutulungan yung mga kapatid ko para makapag-aral. Oo, na hindi galing sa kanya. Yes po. Sa akin din po galing yung pagod ko po. Kasi hindi naman pwedeng hingin ko lagi sa kanya, hindi sasapat yung sweldo niya. Siyempre, Opo. saka nahiya ka din. Yes po. Tsaka Pastor, ipapasa mo sa balikat niya yung bigas. Nakakaya din yun. Opo. Kung ikaw ang asawang puno ng common sense, Opo. mag-iisip ka rin na ayaw kong balikatin ito ng asawa ko. Kailangan magtira ako. Magtira naman ako ng understanding dito. Magtira naman ako ng konting hiya. Yes po. Kaya kahit teamwork po asawa. kami, Pastor. Yun. Kaya Talaga. teamwork Kaya kami. timbang. Opo. Timbang. Opo. Pastor Walter, ikaw galing mo Katimbang. Oo. Yun po yung Talagang Pastor. galing. Katimbang. Oo. Kaya, habang kumikita po ako dun sa sari-sari store ko, habang nag-aalaga po ako anak ko, at nung natapos yung isang kapatid ko, kinuha ko po siya sa akin, ng high school para may magbantay ng tindahan ko po. Kasi ang gagawin ko naman po, uuwi ng Pangasinan, madaling araw, kabalik kinagabihan. Kasi mamamakyaw po ako ng sibuyas, ng mangga, para iangkat ko po, para mas madagdagan ko po yung kita ko sa sari-sari store. Para lalo ko pong matulungan yung aking magulang, yung aking nanay at mga kapatid sa probinsya. Kaya doon po yung ginagawa ko. At salamat sa Lord. Kasi pag nag-iipon po ako para maipagawa yung bahay, tinatapatan po ni Brother Willie. Wow. Halimbawa po, mayroon po akong 30,000. O sige, dagdagan ko rin ng 30 yan. Mangutang muna ako sa ano ko. Sa trabaho, iaawas na lang Mag-loan yun. muna ako. Opo, ganun po. Nag-London siya. London dito, London doon. Pero, London dito, London. Kaya doon po kami, nakapagpagawa ng bahay. Paano? Opo. Kita mo naman, Pastora, napagkasya. Opo. Kailangan po namin yun. Oo, yung pautay-utay. Opo. Na mayroon ding napurma din. Proseso kasi talaga, wala talagang shortcut, Pastor. Opo. Mabubuhay ka lang tama ang Bible. Mabubuhay, Romans 12:3, mabubuhay ka sa sukat ng pananampalataya. Ano lang yung binigay sa'yo. Di ba sabi ng Romans 12:3, basahin niyo po, ang ganda niyan. Yan yung tugma dyan. Di ba? Learn to be content. Isa pa, yung makikita natin ngayon na sabi ni Sister Russo, ang galing. Sabi niya, kaya sabi ko dati sa mga auntie ko, magre-retire ako sa pagkamahirap. Dahil sobrang hirap talaga ang naranasan namin sa buhay, lalong sumakabilang bahay patatay namin. Kawawa nanay namin. Ito, iba namatay, no? Ang tatay. Ito naman sumakabilang bahay. Hindi yung namatay. isa sumakabilang buhay. Sa kumilang yung buhay. isa sumakabilang bahay. Narong address. Narong address. Talagang grabing kayod po. Talagang grabing kayod niya. Mabuhay lang at makapag-aral kaming lahat. Saludo po kami sa inyong mga nanay. Wow, grabe, no? Wow, grabe, no? Tested by time. Kaya pagpahalaga si Sister Rose magulang, gano'n na lang. Alam mo yung mga anak na ganito, magpahalaga ng magulang dahil sa grabing yung grabing pag-treasure ng mga magulang. Maghanda ko maghirap, makaahon lang kayo Yes. sa hirap. Tama nga si Paul, di ba, sa 1 Corinthians 12.
Yung mga pagtitiis, nagtiis ka, 2 Corinthians 12. Yung mga pagtitiis na yan ay talagang tiniis niya para lang maging magaan ito sa inyo. Sa inyo. Kagaanan ninyo, kahirapan namin, ngunit kagaanan sa inyo. Magulang din, ganun, kahirapan sa amin, ngunit kagaanan naman sa Parang inyo. sa kanya, kahirapan sa kanya, Oo. pero kagaanan ng Ng mga kanyang kapatid. mga kapatid. Diba? Oo. Yung labor force niya, kahirapan eh. Oo. Pero natuto siya sa kahirapan Yun niya. nga eh. Lumakas siya sa kahirapan niya. Oo, grabe. Forced labor. Doon naman tayo sa not forced labor. Doon naman tayo sa Labor force. labor force na nagawa na natin yung O sa marami. forced labor. Doon muna sa not forced Not labor. Bakit forced labor. sinabing not forced labor? So, ibig sabihin, ano ba yung mga consequences not forced labor? Ano ba? Paano ba natin yan may oras pa ba tayo? Malapit na. Hallelujah. Ang bilis ng oras, Pastor. Tinitingnan ko. Oops, malapit na. Kasi ang sarap ng kwentuhan natin, Pastor. Yan, di po ba? So, yung ano po ba yung mga maisi-share mo sa amin at sa mga kaabangers na mga pagkakataon sa buhay mo na yung forced labor ay hindi siya forced labor. Oo. Kundi talagang nangyari din ito dahil may di ba, hindi ka napilitan. Pero tinake mo ito na magbi-build up sa'yo. Ito yung tinatawag, Pastor, na constructive. Constructive. Kailan naging, yung pala, Pastor, ang tamang tanong. Kailan ito sa buhay mo dumating na yung forced labor ay naging constructive sa'yo? Oo. Hindi destructive. Hindi destructive. Okay. So, Siguro po ito yung yung nakaraang taon na kasi, 1 taon na yung church sa Montalban po, no. Siguro po yung yung pagpapatayo ng church, no po, kasi from garahe, ay sabi ni Pastor namin, hindi na kayo magkakasa diyan pag lumabas ka na. Sabi sa akin. Kaya nung lumabas po ako, nagturo na ako ng mga bata, pag pupunta sa bahay, puno na yung garahe. okay. Kaya sabi ni Pastora sa akin, maghanap ka na ng kailangan yung ng pagdausan na mas malaki. At salamat sa Lord kasi hindi po ako napilitan. Kusa po kung ginawa. Kusa naming ginawa po yun, no? Pero sabi sa amin, ipapagawa mo yan, di mo naman bahay. Di ba? Kasi nung naghanap po kami ng church, magiging church ng Montalban, ang mataas po yung bayari at nasa labas, talagang malayo. Tapos, parang hindi sasapat sa bulsa namin, no? Pero sabi ko, Lord, 1 buwan na po kaming naghahanap. Sabi ko, nagpray talaga ako sa Lord. Alam niyo sagot ng Lord sa akin, hanap ka ng hanap, nandyan lang sa lugar mo. Sabi sa akin. Tapos, sinad ko po yung may-ari, isang beses magtanong, isang buwan, isang chat lang din siya. Sige po ate, gaganon siya. Tapos reply ulit ang February, sige po ate. Sabi ko, ang tagal naman ng Tapos March, sige po ate, bahala ka na. Wala namang pinapadalang pera para ipagawa. Kaya nung sabi ko, Lord, ikaw pong manguna at sa amin, sabi ko. Kung ano po talaga yung dapat naming gawin. Kaya niluhod ko po yun sa Lord. Kaya March po ng last week of March, nagdesisyon na po ako, kinausap ko po yung may-ari. Sige po ate, sabi sa akin. Pero hindi niya sinabing babayaran po ako. Talagang po ako para ipagawa yung magiging church, no? Hindi kami nagdalawang isip, no? Nung kinausap ko po yung aking asawa, pumayag po siya kaagad. Sige ma, sabi sa akin. Pero may mga tao na nagsasabi, papagawaan niyo, paano kung hindi kayo bayaran? Pero sabi ko, hindi po. Sabi ko, si Lord po ang nangusap sa amin. Si Lord ang bahala. Nahihipo sa puso ng may-ari na yan. Wow. Sabi ko, yun po yung talagang pinanghawakan ko. Kahit marami pong nagsasabi sa akin, hindi po. Tatanong pa sila, nabili mo na yan? Ginaganon po nila ako. Hindi po. Sabi ko, uupahan po namin. Kasi para dyan po kami magdaos ng, tama yun kasi maliit na yung garahe mo. Ginaganon pa ako ng kapitbahay namin. At salamat sa Lord, dininig ng Lord. Yung 50,000 na inihanda namin, grabe, pader lang pala yun, paikot. Kasi po, kailangan pong tibagin.
Yun, ayan po, oh. Yan po. Kailangan pong tibagin yan. Kasi ang kakasya lang po dyan, pag pumasok ka dyan, kasi pinapaupahan pong bahay yan. Pero kailangan pong tibagin para maging bahay sambahan po. Para marami pong pumasok. Di po ba? Mas maganda pang gamitin yung garahe ko pag yan ang gamit ko. Aha. Buti na lang, salamat sa Lord. At hindi po din ng Lord pala yung may-ari, nanda na rin siya. Pumayag siya, sige po ate, bahala ka na. Kaya tinibag ko po yan. No? Oh. Ayan na po siya ngayon. No? Inoccupy yung buong lugar. Ibinuo ko po yung yung 76 square meter po. Binuo ko po yun. Wow. Kaya, Lord, ikaw ang the great provider namin, Lord. Sabi ko, hindi ko alam kung saan ako kukuha ang kamay, pero ikaw ang mahaba ang kamay mo para mag-provide ng pangangailangan na to. At salamat sa Lord dahil pinrovide niya. Sabi ko, akala ko maliit lang ang nito. Yung pala, umabot din po pala ng halos 300,000. Pero, grabe si Lord. Sabi ko, yun po yung nagbalik po kami ng London kasi tinanggal na namin yung London eh. Ngayon, nag-London po kami para sa gawain ng Panginoon. Ayun! Ito, doon ako sumaludo kay Willie sa sweetheart niya. Alam mo ba, yung noon, nag-loan para gawin yung bahay nilang mismo. So, inano nila, dinandahan nila para yung utay-utay ba na maayos yung bubong, maayos yung ganyan. Ngayon, iba. Hindi na bahay nilang personal. Bahay na nang gawain ni Lord. Wow, galing yan. No? Exodus 25 verse 8. Build me a sanctuary, for there I will dwell among them. Wow. Build me a place where I want to dwell among them, and I will speak to them. Iba na, ibang dimension to. Iba. Sa Exodus 23 verse 25 to 26, then sumunod si Moses. Sabi niya, there I will bless your water, I will bless your bread, and I will remove sickness in your midst. I will not allow barrenness in your midst, and I will give you long life. Tindi. Mga kaabangers, hindi biro-biro ang pagtugon. Biro mo ito madalas ang tao, kung gamit kukuha ng perang personal, para rin sa personal. Correct, Pastor. Ito hindi na sa personal. Para na sa church. O para na sa gawain ng Panginoon, para maraming buhay. Maraming buhay. Mapurmang buhay. Maayos ang buhay. Hindi malaking halaga to Hindi malaking halaga sa atin ngayon. Hindi malaking halaga. Pero yung halaga na masasabi natin, na tingin ng tao, malaki o maliit, wala na talagang pagkakaiba malaki o maliit. Kundi ang pagkakaiba, paano na parangalan ng Diyos? Yun talaga yun eh. Yun yung bottom line doon. Yan ang bottom line. Pinakamalalim yan. Kasi ano naman yung silbing malaki kung tira-tira mo lang yon. Correct. Kahit si Jesus nagsabi doon sa babae na balo, di ba? Yung isang kusing, mas natuwa siya. Kaysa doon sa tira-tirang malalaki, pero tira-tira lang sa kanila. Correct. Oo. So, walang forced labor doon eh. Wala. Walang pamumuhunan Wala talaga. Kaya doon ang mga kaabangers, alam mo, di na natin sobrang pakahabain ito. Makikita niyo po na itong buhay ng lingkod niya, di man natin masasabing perfect, pero yung pagiging authentic niya, na pinanday ng karanasan, Pastora Sally. Grabe. Authentic yun. Authentic na ginto. Oo. Alam mo, kaabangers, hindi namin hina-hype up sino ang tao dito. Hindi walang hype up to. Walang dito, kundi paano ba in a very simple way na di man talagang spectacular. Hindi rin nakakagilalas. Simpleng-simple lang po na hindi paramihan ng pera, hindi rin pawalan ng pera, kundi yung simpleng buhay na inaalay sa simpleng Panginoon na hindi naman sobrang ni-requires ka ng alap. Yes. Di ba? Salamat sa Diyos, Pastora Imelda, sa buhay ninyong mag-asawa. At dalangin ko sa Panginoon talaga, pasaganain kay ni Lord. Amen. Amen. At isa pa matindi, alam ko marami pa sana, pero ayokong sobrang habaan kasi Amen. ang tao kasi ngayon, mainipin na rin eh. Haba naman. Forced labor na yun, Pastor.
Hindi na labor force yun. May pinatao ngayon. Disclaimer lang po, hindi naman siguro lahat. Hindi naman po. It's Oo, hindi just naman a siguro joke. lahat. Oo, pero marami na ngayon mabilis ng mainit. Kasi nasa era na tayo ng Oo, instant. Kaya kailangan ma-develop lang, disclaimer lang po para hindi kami nakikiraan lang ho, na parang ang mensahe ng Panginoon po talaga ay tumagos sa ating mga puso. Yeah. Na makita natin na hindi po tayo puwersa, kundi ito'y ating natutuklasan ng kusa. Amen. Salamat sa Diyos. Hindi ka puwersa, pastora, kundi ikaw ay kusa dahil nabata ka sa mga pangyayari na panday ka. Okay, parting words, pastora. Mga ano pwede mong maidagdag pa? Ma-share sa ating I-share mga sa ating kaabangers. mga kaabangers. Siguro po patuloy lang po tayong maglingkod sa Diyos kasi lahat po na naglilingkod hindi po pinagkukulang ng Panginoon. Kagaya po sa amin, hindi po kami pinagkulang ng Panginoon kahit sunod-sunod po yung gastusin, no po. Kasi di po ba liban po sa pagpapagawa ng church, na disgrasya pa po ako. Pero sabi ko, Lord, salamat dahil hindi magiging hadlang yung aking nangyari sa akin, no? Dahil ang nangyari ito sa akin ay parang pagtuturo sa akin na kailangan kong yung sarili ko po kasi workaholic po ako eh. Kumbaga, lahat ng kahit gawaing lalaki ginagawa ko po. Kaya sabi ng Lord, "Nak, yung kamay mo ingatan mo." Yun lagi, kahit mag-isa po ako pumunta ng bundok, sige, go. Sabi ko, kahit walang pero salamat sa Lord kasi yung mayamang pag-iingat niya, pagkusa mong ginagawa, ay ingatan ka ng Panginoon. Amen. Iingatan ka niya at yung kagalakan na nilalagay sa puso mo, talagang pag-uumapawin niya. Yes. Kaya doon po ako nagpapasalamat sa Lord at patuloy, wag po tayong huminto dahil ang Panginoon ay hindi humihintong magpala po sa atin. Amen. Kaya yung pag-pour sa atin, para tayo po ay tumibay. Para po tayo ay maging matatag. Amen. At para lalo pong ma-build up yung mga karakter po natin. Dahil yung karakter po natin na maging kagaya po ang ating Panginoon. Sabi nga, be Christ-like. Kaya doon po ako talagang tumitingin sa Panginoon. Kaya hindi ako humihinto. Sabi ko, Lord, ikaw ang aking gabay. No, ikaw ang good example ng buhay ko. Amen. Kaya hindi po ako humihinto na maglingkod sa Panginoon kahit marami pong pagsubok o paghihirap, pero si Lord ay laging handang nakaalalay sa iyo. Amen. Si Lord ay lalo kanyang pagyayamanin. Kasi po, yung mahirap na buhay, nawala na po sa aming buhay. Oo. Amen po. Kasi pag ikaw ay pag pinanganak kang mahirap, hindi ka dapat magpapatuloy na mahirap. Kasi meron kang Diyos na mayaman na pinaglilingkuran sa buhay mo. Amen. Kaya ngayon po, pinagpala po kami ng Lord. Lahat po ngayon, ang bahay namin, puro bato na. At mga kapatid ko po ay pinagpala na po. No? Kasi po sila, may kanya-kanyang trabaho na. Hindi na po sila burden ko. At sila po ay mga katimbang ko na po sa Wow, gawain ng naitawid Panginoon. na ng ate. Kaya salamat po sa Diyos. Amen Amen. po. Yan, God bless po mga kapatid. Patuloy Wow. lang po tayo. Alam mo kung bakit hindi ko tinalakay yon? Kasi gusto ko sanang dugtungan ng mga iba pang panahon eh. Oo. May part 2. Oo, dinugtungan. Kasi alam mo kung bakit, isa-isahin lang natin. Yeah. Oo, dudugtungan. Paano na ginawa ngayon? Ano nang balita sa mga ginagawa ng Diyos? Bagong balita. Ano nung malalaki na sila, di ba? Yes. Yung mga bata na magkapatid nung napila-pila, parang hagdanan. Oo, parang train. Makita sila, no? Na Oo. yung sila, kaya pala, Pastor, Oo. yung pito niyang kapatid, kasama niya pala. Yeah, oo. Dinevelop din pala ng Oo. Diyos para maging katimbang Oo, niya. kasi katimbang. Yeah. Diba? Yun talaga ang maliwanag. O, di ba? Timbang. 13 years old na parang nanay, yung isa ditong bata na may naghihila pa. Di ko ma-imagine naging bata na naging matanda. Yes. Kaya sa susunod, Pastor, iimbitahan natin ang kanyang mga kapatid Oo at nga. tingnan natin Alam mo, galing. itong labor force Yung na to. hagdanan na yun. Bunga ng iyong pagpupunyagi, Oo. mga kapatid mo, Yeah. simbahan. Yes, yung mga kaabangers, yung napanday ng panahon. Hindi po dahil ano pa mang grupo, ano pa mang ganito, kundi sino po talaga
yung pinaka-priority o sino ang inuna mo, uunahin ka rin ng Panginoon balang araw. Amen. Di ba yung pagtugon niya na tama ang sabi ng Exodus 23, 25 to 26 na sabi niya, I will bless your bread and your water. And I will remove sickness in your midst. And I will not allow barrenness. And I will make your days longer, no? Kaya mga kaabangers, maglingkod lang talaga tayo sa Panginoon na hindi yan trabaho, hindi rin yan duty, kundi ito ay hininga mo, buhay mo yan, at walang naglingkod, nag-alay ng buhay sa Panginoon na binigo ng Diyos. Kaya mga kaabangers, Pastora Sally, Amen. Salamat po mga kaabangers. Tama po yung tinura ni Pastor, kumbaga, ma-built in sa atin ang ating paglilingkod sa Panginoon na hindi kabigatan, kundi ito ay kagaanan. wow. Ang ating paglilingkod, wag nating ilagay sa balikat, dahil pag ito'y nasa balikat na, ito'y mabigat. Ilagay po natin ito sa puso. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, ang mga utos ko, di ba? Ilagay at ititik mo ito sa iyong puso. Salamat po mga kaabangers. Kayo po ba ay napagpala sa mga napag-usapan natin ngayong hapon na ito? Grabe, naniniwala po ako na ang lahat ay napagpala at ang lahat ay nakarelate. Dahil po ang ingay-ingay nila sa comment box. Di ba? So, bukas po uli, tayo po uli ay magkita-kita. Kung ngayon po ay napalakas kayo ng labor forced labor. Nako, eto na Pastor, yung sundot sa labor force at saka forced labor, stronger together. Wow, grabe. Kapag may labor force ka, Pastor, stronger together ka. Yeah. Ayan, kaya bukas, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa stronger together. At ang atin pong mga bisita ay magmumula pa sa Laguna City. Sila'y mga lingkod din po ng Panginoon. Amen. Pastor Vilma and Pastor Boy Aboga. Kaya mga kapatid, i-share nyo po ito, ikwento nyo po ang ating pong napapag-usapan sa daily life sharing, di ba? Kung paanong ikunikwento natin sa lumang buhay natin, ang kapitbahay natin, ito na lang ang ikwento nyo mga kapatid. Ang daily life sharing, na kung saan maraming tao ang nabuo, di ba? I-share nyo ito, i-share nyo yung ating link, mag-invite kayo at itag nyo ito sa inyong mga kaibigan para hindi lamang po tayo ang napagpala, mapagpala din po natin ang iba. Kaya mga kapatid, mga kaabangers, kita-kita-kits po uli bukas, same time, 12 noon. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ipaalam nyo po ang ating bagong oras. Lumipat na po tayo mula 2 p.m. Tayo po ngayon ay 12 noon na. Tanghalian. Wow, ang sarap ng tanghalian natin. Salamat mga kaabangers. Salamat po. Thank you for tuning in. This is Pastora Zali together with Pastor Dong. Yes, God bless you po. Pagpalain Yeah. kayong lahat ng Panginoon.